Ang pinakamagaan, pinakamalakas, pinaka-affordable at pinaka-high-tech sa 150cc scooter ngayon. Alam ko excited na kayo pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na marami pa rin sa inyo hindi naka-follow at naka-subscribe sa mga channels at pages ng Motor ni Juan. Malaking bagay po ang inyong mga like, comment, share para siguraduhin mas marami pang makakapanood ng mga updates katulad nito. At saka syempre, para hindi ka magpogi sa balita. Pag-uusapan natin ngayon, dami excited dito. The Zontes 150X from Bristol Motorcycle Philippines. Priced at 169,900 pero naka-promo price to ngayon at 149,900 SRP. Pag-uusapan natin ano nga ba ang meron sa motor na to at bakit wala pa man delivery sa Pilipinas at nilaunch pa lang nung Makina Moto Bazaar is sold out na kaagad. Naku, dapat magpa-reserve ka na. Available din yan sa Moto Changi PH. Pa-reserve ka na. Kakaubusan eh. Forma muna ng Zontes 150X mga brother. Ganda no? Mas malapad doon sa personal mga brother, but I know for sure nakikita nyo malapad na kagad yung frontage na tong Zontes 150X natin. Kung bihimayin natin to, very aggressive. Yes, there's a certain element of elegance pagdating sa linyahan ni 150X. Alam mo yung mga forward moving na all pointing paharap, all pointing forward. Pero yung mga linya niya, it's smooth. So it's a combination of a sporty scooter at tourer. You get those elements being rolled into one design. Ang laki ng kanyang headlight assembly, itong V-shape na to, andito na lahat. At napansin ko lang hindi to basta LED lights, projector lights na yung headlight na to. Tingnan mo yung buga pagdating sa gabi. And then you have a separate accent dito, tapos nandito na nakalagay yung DRL. So that in itself, meron ng illumination dito sa headlight assembly. You have illumination pagdating sa DRLs. Mas may presence. Malaki yung front fender, and then we have a small windshield. Tapos transitioning over dito sa harap natin, goods din na naked handlebar yung nilagay nila dito because papansin ko kasi kung faired pa, kung meron pang takip ng mga fairings yung handlebar, parang medyo masyado na siyang magiging bulky tingnan. So yun yung nagpa-sexy sa kanya pagdating dito sa front part natin. And then, when you are looking at it from the side, makikita mo yung shape niya, napaka-aggressive. So, you will have certain forward-moving angles even on the side of the fairings. Ang ganda rin ng combination with the available colors na presented dito sa fairings natin. But at the same time, meron ding matte and then glossy black. Meron din tong air vents dito and all black naman na dito pagdating sa CVT. And even if you're looking at the muffler, very minimalist lang with a subtle touch of Zontes branding. Kasi itim na yung muffler cover but you have that embossed Zontes branding na itim na rin. So, ang lakas maka-premium. Pagdating sa likod, napaka-solid nung grab bar dito mga brother. And then, we have a big rear fender na may kasama ng tire hugger. So, all in all, this is a pretty put-together motorcycle in terms of design. Hindi siya alanganin, aggressive, malaki, pero nandun pa rin yung forma, nandun pa rin yung elegance. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano naman ang angas pagdating sa makina? What we have for the 150X is a 149.9cc, 150cc, 4-valve liquid-cooled scooter. Kung titingnan mo yung specs, parang normal lang siya. Brother, di ba mga 155, 160 ng mga motor ngayon? Yes. But if we're going to look at the power-to-weight ratio na binibigay ng motor na to, dun siya babawi. Why? Because of the all-aluminum frame that this motorcycle has. Ano nga ba ang advantage pagdating ng paggamit ng isang solid na aluminum frame sa isang motor? Ang aluminum is mas magaan, mas matibay, offers better rigidity and stability pagdating sa mga motor. Actually, sa mga high-performance bikes, yan kadalasan ang gamit. But on this 150cc scooter, aluminum frame. Kaya nga, pinagamit ko to mga brother sa mga staff ko, sa team ng Motor ni Juan. Nagtataka sila, bakit ang laki-laki tingnan pero ang gaan? Tapos pag binirit mo yung silinyador, ang lutong. Mas mababa naman technically yung displacement nito at 150cc. It's not 155, it's not 160, it's not 180, pero grabe yung response sa silinyador. That
has a lot to do with the frame being lightweight. Ganun na siya katindi. Maidagdag ko na lang mga brothers, since na-touch na rin natin, this having an aluminum frame, this now has more resistance pagdating sa corrosion. Hindi ito basta-basta kakalawangin. And we have visited the Zontes factory in China about 2025, a year ago. Nakita ko na itong modelo na to, actually, it's under development. But we have seen the technology that were used, the mechanisms, the computers, na hindi lang to basta-basta put together na pabili akong part sa isang supplier, pabili akong part ng supplier. Zontes makes their own parts and pyesa from raw material. So that means they have complete control over the quality of the parts na nilalagay sa motor na to. At isa na nga sa advantage at isa sa mga ginawa nila is having an aluminum frame. Tingnan natin pagdating sa acceleration kung gaano kawapak yung makina nito. Kitang-kita mo na rin, para kang, this feels like having a 180cc scooter pero 150cc lang siya. Ganun kalutong yung response niya pagdating sa acceleration. So no problems when it comes to overtaking, when it comes to sudden burst of speed pagdating dito kay Zontes 150X. Pag nasa high speeds naman na, stable lang siya. Wala akong nararamdamang mga vibrations. You may be thinking that I am exaggerating this, but this is one of the scooters na talagang nagamit ko at pleasantly surprised talaga ako. For a new player in the Philippines, that being Zontes under Bristol Motorcycle, I'm really impressed sa dami ng motor na nahawakan ko na. Paglakas yung makina, pero kumusta yung konsumo sa gasolina? According to Bristol, you can get as much as 45 kilometers per liter pagdating dito sa motor na to. But on my actual riding usage ko na to, with my habit, with my weight, sa mga kalsada na pinupuntahan ko, I was able to get 41.5. Round off natin, 42 kilometers per liter. Sa isang malakas na scooter, big frame, 150cc engine, that's a huge plus, that's a huge advantage for me to be able to get that fuel efficiency, 42. Tapos alam mo ba kung ilan ang tangke nito? Ito ang isa sa may pinakamalaki, if not pinakamalaking fuel tank sa 150cc category. Why? Because this can house 12 liters worth of fuel, 12 litro. So, given my actual fuel efficiency na 42 kilometers per liter, tapos meron akong 12 litro ng gasolina na pwede kong ilagay dito, pwede akong bumiyahe ng over 500 kilometers without ever refueling. And with the crisis that we have now, napakalaking advantage na matipid to sa gasolina. Okay, pagdating naman sa pyesa, brother, pogi yung motor, tapos malakas yung makina, kaya lang, problemado yung kami niya pagdating sa pyesa. Tingnan natin. Okay, so suspension, di pa ako sure, wala akong mga modelong mga aftermarket suspension, pero mukhang basic lang naman to, dual suspension kasi mga brad. Medyo maikli lang yung suspension niya, so siguro kailangan ko tulong nyo, comment nyo kung ano sa tingin nyo yung kamatch ng suspension nito. Pero hindi naman to yung mga mukhang komplikado o mukhang one-of-a-kind na suspension attachments. So, madali lang makahanap ng mga aftermarket niyan. Yung gulong, 130, 70-30, ano lang to? Basic lang to. Nagkagat na yung mga gulong niyan. So, kahit na saang mga shop, makakuha na kayo niyan. Yung harap at saka likod. Ngayon, aftermarket sa brake lever. Brake levers are also standard. So, kung gusto niyo mag-upgrade ng mga mas branded, na mga mas maporma, okay din, match. Hindi siya alangan. Ngayon, dito tayo. Yung mga normal na consumable na nag-worry tayo pagdating sa motor. Ito na, binaklas na natin panggigid. So, dito na yung bell natin, lining, pati to. Sa mga pulley, mga bola, mga brother. Inisa-isa ko na, ha. Ito. Ayan, binuksan ko na para sa inyo. So, wala kayong magiging problema pagdating sa mga pyesa, lalo-lalo na dito sa CVT set na to. Dahil parehas lang siya ng PCX. So, alam mo na yan, nagkalat. Pwede kang bumili ng genuine parts, pwedeng mga upgraded, basta match din sa PCX, salpak mo lang dyan, parehas lang naman sa mga brother. Para pati yung belt Tama ba mga brad? Ayun. Wala kasi akong sample na belt dito sa shop.
Pero kung sa eye test, base sa tingin ko, kaparehas lang ng PCX. To. Ngayon, ang wala akong, hindi ko sure kung anong kaparehas, is itong air filter niya. Very specific siya dito sa Zontes 150X. Yung ibang mga filter kasi ng mga ibang mas kilala na brand, mas makapal dito. So anyway, ano naman to eh? Medyo libo-libong milyahe naman bago ka magpalit ng air filter, pwede rin ginisan. Pero kung talagang pihikan ka pagdating sa pag-maintain, lalong-lalo na pagdating dito sa air filter, bago kung bibigay ka na ito, mag-request ka na lang kay Bristol or sa Moto Changi PH na magpauna ka na nito, bumili ka na, mag-stock ka na para hindi ka na mahirapan pagdating dito. Kasi ito, baka lang nagkakamali ako, baka naman may kapares na air filter to, yung sukat niya, pero ako mismo hindi ko sure. Pero itong mga consumable na pyesa, parehas lang ng PCX. Wala kang magiging problema pagdating sa pyesa. So, mga CVT, consumable, CVT set, panggilid, check. Available, genuine at saka aftermarket. Yung shocks, aftermarket, pasok. Gulong, mapa-stock, mapa-aftermarket, pasok. Brake lever, pasok. Tapos the rest, ano naman eh, basic lang. So, walang problema pagdating sa pyesa. Ngayon, sa mga magko-comment sa inyo, brother, paano yung sa makina niyan? Paano yung sa mga pinakaloob-looban yan? Tandaan natin, kahit na yung mga mas kilalang brand at mga brand na nauna na dito sa Pilipinas, hindi ka rin basta-basta makakuha ng mga pyesa sa kaloob-looban ng makina. Doon ka pa rin talaga kukuha ng pyesa kung saang brand ka or kung anong brand yung motor mo kasi hindi yan nagkagat. Very specific yan. The same din naman sa Zontes. For more complicated issues, then sa Zontes ka pa rin kukuha, halimbawang may mangyari sa makina mo. Pero ako sa experience ko, kahit na anong brand yan mga brother, kahit yung mga cheap na brand, yung mga mumurahin, hanggang sa mga mas premium na brand, wala akong nakitang motor na basta na lang bumigay, lalong-lalo na yung mga laman loob ng makina. Real talk yan, kayo din naman siguro. Mauuna nyo pa yung maibenta bago pa may bumigay sa mga kaloob-looban ng makina niyan. Unless isusugod nyo yan sa baha, talagang lumubog, o kaya malala yung aksidente, wag naman sana, pero malala yung pagkakabangga, kaya nawasak na. Doon lang kayo magkakaproblema. Pero kung daily use yan, mauuna pang magpalit kayo ng motor bago bumigay ang makina nito. Let's talk about the brakes. Single disc brake in front, dual pot caliper, ABS channel. Tapos pagdating naman sa likod, tingnan natin, disc brake as well and also ABS channel. Ayan o, ganda. Solid mga brother. Sa likod naman niya, single pot caliper. Wala akong episodes na talagang yung ABS niya, you will really feel that it's kicking in, lalong-lalo na pagdating dun sa harap. Sa likod, medyo mas kailangan mo pang i-press ng konti, pero yung sa harap, that gives you a certain level of sensitivity pagdating sa ABS na sa harap. Okay na rin, kasi kadalasan naman sa atin, lalong-lalo na pag hindi pa trained, masyadong skilled sa pagmumotor, pag nabibigla, yung right lever talaga yung napipindot. So okay na rin yun, at least may iwasan yung basta-basta sudden stop and pag-lock ng mga brakes natin. And would you imagine mga brother, sa ganito kapoging motor at kalakas ng makina, dual ABS channel, tapos may bonus pa na traction control system. Yun ay isa sa mga safety features ni Zontes 150X na kapag nag-overspin na, masyado nang mabilis yung pag-ikot ng gulong sa likod pero hindi na tama ang pagsayad niya sa kalsada, binabawasan niya ng power yung motor mo para hindi ka mag-skid, hindi ka mag-slide at hindi ka maaksidente. But you have the option to turn that off kung gusto mo talagang ratratan ng ratratan. Pagdating naman sa suspension, what we have is telescopic fork in front. Hindi na naman masyadong malapit yung fender niya mga brad dito kasi open to eh. Yung fairings niya, hindi siya flat katulad ng iba. This is open. So sa paggamit ko nito, wala akong naranasan ng mga tukod-tukod, lalong-lalo na pagdating dito sa Bulacan. Pagdating naman sa likod, we have dual suspension. Sinubukan natin to. Kahit dito medyo mabato, malubak, hindi pantay mga kalsada natin dito sa isa sa mga parking. Swabe lang. At first, I was thinking that this was going to be a little stiff. Kasi may sporty characteristic pa rin siya eh. But it actually performed very well in terms of the comfort in riding. So pagdating doon, again mga brother that's just according to my riding style at saka sa weight ko. Pagdating naman sa gulong mga brother, bukod sa it matches the look kasi malapad yung gulong niya at saka sa harap at saka sa likod. Walang episodes na nadudulas. Pagdating sa mga street or daily commutes natin, sa mga daily rides natin, swabe lang. Pagdating sa cornering naman, okay din siya. Kailangan mo lang kontrolin ng konti kasi nga may lambot
yung suspension niya pagdating sa ride comfort, kaya hindi mo basta pwedeng ibakbak pagdating naman sa kung sakaling mag-aggressive cornering ka. So yun lang yung medyo alalayan mo. Pero yung gulong itself, makapit siya. So you don't need to upgrade or go for aftermarket tires right away pag bigay mo ng motor na to. Especially if you're going to use this for daily commute or weekend rides, swabing-swabe ka na doon. Riding position mga brother, I am 5'10" in height para sa mga hindi pa nakakaalam at ngayon pa lang manonood ng channel or page ng Motor ni Juan. Ito siya, itsura niya. Baba! Baba! Ayun o. Very Pinoy friendly. Kita niyo naman, lapat na lapat yung aking paa at naka-bend pa. And then, pagdating sa aking actual feet position mga brad, ito siya. So, size 11 po ang aking paa. I have just enough space sa yung primary footboard ko dito or yung primary footrest ko. Kasi pag ginalaw ko na siya dito, yan, ano na siya, kasi paanggulo na yung stepboard ko dito, kaya ito lang siya. But kahit nasakto lang yung aking primary stepboard, okay lang. Kasi for scooter na ganito, merong extended footrest. Yung mga itsurang ganito, normally nakikita lang natin sa mga talagang either tourer or adventure scooter. Ito talagang, ayun, no? And the level of extension, ayun mga brad, nakikita nyo, hindi naman ako umuurong, di ba? Kasi may lumbar support yung upuan nito, may curve siya. So that keeps me in place. But I can stretch my feet. Again, I am 5'10" in height. So that's a huge plus for me. Sa actual riding position, upright, maluwag pa rin yung space ko dito sa tuhod ko and then sa fairings. At pag dumating naman, pag sinagad naman natin yung turning radius, yan. Walang sayad mga brother. Oh. So, you will have the freedom to freely navigate kahit na traffic. Ang laki rin ng turning radius na ito. Tapos, yung digital panel nakaharap sa akin, okay yung angulo niya, kaya I don't have to look down too much para lang makita ko yung mga statistics ko dito sa panel. So that gives me better riding experience at yung manibela, malapit lang din sa rider. So kita mo, yung angulo ng siko ko, malapit din lang, hindi siya naka-extend. So relax driving lang. Tapos gaya ng nabanggit ko nga kanina, meron tong support pagdating dito sa likod mo, but matutuwa din yung angkasan mo kasi malaki din yung space ng angkasan. And solid din naman yung grab bar niya dito. So maraming Pinoy ang matutuwa dito pagdating sa actual seat height just because of the fact na mababa siya pero malaki yung frame ng motor niya. Alright, features muna tayo mga brother. So we've already mentioned the 12-liter fuel tank capacity. Ngayon tingnan muna natin yung kanyang underseat compartment. And the underseat compartment actually opens up with a single press of a button. Wala tayong kailangan susian, i-turn ng knobs. Pindot lang to. Kita mo yun? Napaka-responsive. Bukas na kagad siya. Yun o. Ito ang may pinakamalaking underseat compartment sa kategory na to. Tingnan mo naman yan. Di ba? Napakalaki. This can actually house 2 full face helmet. Yes. Not just one full face, one open face. Hindi po. 2 full face helmet. I'm just happy with the engineering design na ginawa nila na ang laki ng compartment mo tapos ang laki ng gas tank mo. Galing, no? Parang napakastig naman nung punto na yun. Nonetheless, sinubukan na natin yan. Kasya ang 2 full face helmet mga brother. Tapos, in terms of practicality pa rin, akala ko nung una, wala tong mga sabitan. So, kung sakali maglalagay ka ng bag mo dito, baka mahulog. But you actually have a hidden utility hook. No? Dito pe. Pag hindi mo kailangan, for aesthetic purposes, tupi mo lang. And then we have a couple of front pockets right here na meron ng USB charging port for the left front pocket. Tapos ito, may mga phones ako na nandito eh. So meron akong standard size phone and my iPhone 16 Pro Max for size reference. Ayan, kasyang-kasya. Walang problema. Maluwag pa. And then for the buttons that we have here, take note lang to mga brother kasi baka pag nabigyan nyo to medyo manibago kayo. Pag galing siya sa off, pag naka-off yung motor natin, yung fuel tank natin hindi magbubukas. Wala ka nang kailangang susi na gagamitin. By the way, this is keyless. Yan. Ito lang yung susi niyan. Proximity, doesn't have any buttons. Kailangan lang nasa bulsa mo, nasa bag mo, nasa belt mo. Pag magpapagas ka, hindi ito mabubuksan. Baka pigitin mo, masisira. Huwag mong gagawin yun. All you have to do is not start the motorcycle but just activate it by simply pressing the power button sa kanan. Grabe no, high-tech no? Ayun no.
So once the motorcycle is activated, it's turned on, pero hindi naka-idle ha, hindi naka-start. Then you can now open this. O, di ba? Stig, no? And then, obviously, ito na rin yung ating start button. So it's an integrated on and off and kill switch all rolled into one. That's a very convenient feature to have. Now, pagdating naman sa TFT display, dito natuwa talaga ako. It's like a phone that you have in front. Tingnan natin kung for size reference lang. Ganyan siya kalaki. So maliit ng konti or maliit kaysa sa iPhone 16 Pro Max for reference. Okay. Etong panel na to mga brother, you can actually choose the interface. So pwede mong baguhin yan. But this in itself, kung ano yung selected panel natin, we can already see a lot of practical information tulad ng temperature on our tires. Take note, hindi yan yung engine temperature. Sa tires pa lang yan. And yung TPMS natin, yung tire pressure indicator. We have the speedometer, the RPM, the trip meters, and the odometer. But if hindi mo trip yung looks na yan, all you have to do is play around with your toggle switch right here. It just takes a little bit of getting used to. And kung gusto kong baguhin ng interface, I can just select this. So it now gives me a different look. Mas gusto ko lang talaga yung kanina. So ikaw na lang talaga mamimili. Another thing that I want to point out pagdating dito sa features natin is the ride control. Again, we've pointed this out that you can turn off or turn on the TCS. So that's a good feature to have. And all right, another key feature that we have is this motorcycle having a phone connectivity. So pag nagpunta tayo sa option na yan, all you have to do is scan the QR code for us to download the app para magko-connect yung app to the Zontes phone. With that, we can already do a lot of things, monitor the statistics of the motorcycle. Pero ang favorite, you can just play around with it. Hindi ko na isa-isahin for this review. So, all in all, this is feature-packed mga brother. And we're not just talking about the feature na pangyabang lang, na tipong matawag lang na may feature na gano'n na high-tech. What I liked about the features that they included kay 150X is the fact that it's practical. These are actually features that we can use on a day-to-day basis sa mga daily commutes natin, papunta sa trabaho, o kaya naman sa mga weekend rides natin, magagamit mo kasi nga practical yung mga nilagay na high-tech features. So that's our motorcycle feature for the day mga brother. Again, this is the Zontes 150X, the newest 150cc scooter dito sa Pilipinas. Available sa mga iba't ibang branch ng Bristow Motorcycle and available din sa Motosangge PH. Reserve yours now dahil nako, sobrang sulit ng motor na to. You have the power of the engine, the looks, the comfort, the practicality. Dalawang helmet ang kasama. And all the high-tech features at a promo price or introductory price of 149,900. Ano sa tingin niyo mga brother? Sulit nga bang motor na to? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan. In the meantime, kukunin ko na yung helmet ko para mas maride pa natin to. Salut!